Na-imagine nyo ba kung ang mundo baligtad? Ito ang realidad ng 10 taong gulang na bata na si Ralph mula sa Davao Oriental. Kung siya'y maglakad, hindi paa ang gamit, kundi kamay. 1 taon na mula nung bumaliktad ang ating mundo dahil sa COVID-19. Pero ang batang ito, bago pa man nagkapandemya, ang kanyang mundo baliktad ng talaga. Siya ang 10 taong gulang na si Ralph. Naglalakad hindi sa pamagitan ng kanyang mga paa, kundi ng kanyang mga kamay. Pas-pas ko naglakaw, nakabaliktad. Hindi namin siya tinuruan. Hanggang nag-edad siya 3, yun na lang ang kanyang ginamit, yung kanyang kamay, paglakad. Nalibog ko sa mga bata, kayo kabalo mo dagan, kabalo mo lakaw. Nagpalayo na lang ko, ginasaway ko nilagpong ko. Sa kubong ito sa bayan ng Manay sa Davao Oriental, nakatira ang pamilya ni Ralph. Dahil hirap sa buhay, ang kanyang inaalmusal, asukal. Dagdag pang pahirap, natatatlo lang ang kanyang daliri sa kanang kamay. Kung sa'yo mong ginapare si mong pagkaon mo? Okay. Pagkaalmusal, naghanda na si Ralph maligo. Ang daan patungo sa kanilang palikuran, pabulusok. Kaya napakadelikado para sa kanya. Hirap din siyang magsabon, lalo't iisang kamay lang ang kanyang gamit. At dahil pabaliktad siya kung maglakad ang kanyang tapis, ilang beses nahuhubo. Pero pagkaligo, hindi sa eskwela ang kanyang diretsyo. Huwag kong gana mag-eskwela, kagisaway ko. Kasi ginaingon nila si Muha. Sa pungkol. Nahiya siya kasi yung kanyang mga kaklase, sabi sa kanya walang paa. Ma, hindi na ako mag-aral. Mahiya na daw siya kasi malaki na siya, kinakarga pa. Mahirap talaga pag mayroong mga kapwa bata. Magtingin siya yung mga bata naglalaro, siya hindi makapaglaro. Mahirap talaga sa akin kasi parang umiiyak siya sa kanyang sarili tumingin sa mga bata. Ikapoy ka? Ikapoy ka? Ha?
Si Ralph ang nakatoka ngayon sa pagtatanggal ng damo sa kanilang maisan. Natabangan mo yung mama dere. Tumigil man sa pag-aaral, nananatili pa rin daw ang kanyang pangarap. Huwag ko muna ako mag-eskwela para ako nag-abogado. Ang nangangarap maging tagapagtanggol, meron pa rin naman sa kanyang mga nagtatanggol. Lapitan ko yan, kay barkada ko yan. Pagkalaw ko may pagkasibog, pero may ko ng tabangan. Mahal na mahal namin siya. Kahit na napapagod na ako sa pag-alaga sa kanya, hindi ko gusto na mawala siya sa akin. Sabi niya, ma, magpunta tayo sa doktor upang magkaroon siya ng mga paa. Wala tayong pera. Pagdating namin doon sa mission, sabi ang doktor, dili daw pwede operahan yung kanyang mga paa kasi mapuputol yung kanyang mga ugat. Wala na siyang persa sa kanyang mga paa kung operahan siya. Tanggapin mo lang yan. Palagi na siyang nagtanong sa akin, kung mamamatay na kayong, paano na ako? Kayong kanyang mga kapatid malayo sa kanya, wala akong magawa. Sabi ng kanyang papa. Salamat sa mga kong papa. Matulungan ako. Nito lang Biyernes, ipina-check up namin si Ralph via video call sa isang orthopedic surgeon. Si Ralph, pagkapanganak po ba niya, ganyan na kaagad ang itsura niya? Nakatiklop na po yung sa may balakang? Opo, opo. It's a flexion contracture ang tinatawag. Tumigas yung tuhod niya na naka-flexion, na nakatiklop. No, meron tayong tinatawag na arthrogryposis. Yung mga kasukasuan ng bata, pagkapanganak nila, stiff talaga lahat, matitigas lahat. Kung ano yung specific na cause, hindi pa natin masabi unless mapagawa natin yung x-ray and ma-examine natin yung pasyente mismo. In the case naman ni Ralph, nag-compensate yung body niya na ang gamit is yung upper extremity niya para maglakad. Pero hindi rin kasi okay yun eh. Hindi naman talaga siya ginawa para maging means of ambulation. So in the long run, sasakit yan yung spine niya. Mayroon pa bang solusyon nga makalakad pa ba si Ralph? Ayoko magbigay ng false hope kay Ralph. No, pero there's always a possibility. No? May na-opera na po kami na ganyan. Not exactly the same. Yung bata ngayon is naglalakad na. Not as normal, pero naglalakad na siya. Kung makalakad na po siya ng normal, baka gusto na po niya mag-aral. Dinala na rin si Ralph sa kanilang rural health unit para ma-check up din ng doktor. Medyo maliit siya. 10 years old na siya, tapos 17 kilos lang siya. Siyempre, yung masustansya ng mga pagkain. Iwas-iwasan natin yung mga pagkain na medyo maalat. Dito, sinorpresa nila si Ralph. In behalf of the local government unit of Banay, promise to give scholarship for Ralph Mamusog. Salamat po sa kanilang mga tulong. At para palakasin ang loob ni Ralph na ituloy ang pangarap niyang maging abogado, ipinakiusap namin siya kay Attorney Jessica Siquijor Magbanwa na meron spina bifida o problema sa spine. Si Attorney Jessica lang naman ang kasalukuyang state solicitor at kilala ring tagapagtanggol ng karapatan ng mga PWD o persons with disability. Yung bulk ng success ng bata, I believe, nanggagaling po sa magulang. Alam ko, naiyak ako. Very blessed ka, nandyan si nanay. Kakamatay lang kasi ng mother ko, kaya medyo emotional pa ako. Pero yun nga, maraming salamat po sa mga magulang na hindi po nawala ng tiwala sa mga anak nila na may pangarap, katulad po namin. Alam niyo po, nagsisimula po lahat sa pangarap. Parang nakita ko yung sarili ko kay Ralph. Salamat po, attorney, sa mga payo sa aking kay Ralph. Papagdasal natin si Ralph na sana yung confidence ma-develop niya early in life para tuloy-tuloy yung pangarap niya na maging isang abogado. Tornet, ng kamot ko, para magpalampos ko. Sabi ko sa kanya, hindi natutulog ang Panginoon. Palaging magdasal sa Panginoon upang siya bigyan ng magandang buhay. Mahal ko siya, ma'am. Swerte po siya sa pamilya namin. Makailang ulit man bumaliktad ang ating mundo,
ulit-ulit tayong bumangon at tumayo sa sarili nating mga paa o kahit sa mga kamay pa, katulad ni Ralph. Ito na nakakita sa kuha. Magtabangan ko ninyo. Pagluoy mo na ako. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.